Ang problema ng mga kalaban ni Vice President ngayon, na nagdeklara na siya na tatakbo siyang bilang Pangulo sa 2028, ay kung paano nila sisiraan si Vice President Sara Duterte. Kasi naubos na. Naubos na yung kanilang arsenal. Naubos na yung kanilang bodega. Naubos na yung kanilang bala. Lahat ng paninira ay bato na nila. Wala nang bago. At wala nang naniniwala. Kaya, nako po, nervyos. Sabi pa sa Ilocano, agtagargar. Agoy, makurog na, siringan mga waray. Nako po, anong mangyayari ngayon? Lahat ng kalaban ng Vice Presidente, magsama-sama na kayo. Ipakita nyo na yung inyong lakas. Lahat ng estratehiya nyo, pagsama-samahin nyo na. Impeachment, ombudsman, lahat gawin ninyo para hindi makatakbo ang Vice Presidente. Gawin nyo na lahat. Dahil, and now, the end is near. Yung tukhang upgraded na. Kasama na yung mga manyanyakaw sa Pondo ng Bayan. Sana manlaban kayong mga O paano? Nangaasar lang si Madarahog pero galing ito sa kanyang puso. Bakit? Ramdam na ramdam ko ang pulso ng taong bayan. Ramdam na ramdam ko yung damdamin nyo ngayon. Lahat kayo gusto 2028 na ngayon nang matapos na ang hirap ng mga Pilipino. O paano? Bayot! Sayang ang bayot. Nag-iiyak si Claire Castro. Ano nangyari sa'yo, Day? Bakit pikon na pikon ka sa humihingi ako ng tawad ni Vice President? Apektado ka, Day. Apaya. Bakit? Kay ano? Nga naman. Ay, grabe. Kontroladong-kontrolado ni VP Sara yung utak ni Claire Castro. Bawat salita ni VP Sara, napipikon si Claire Castro. Talaga. Nagmumukha kang tangaday. Pambihira ka naman. Abogada ka pa naman. Tapos ganyan ka mag-react. Spokesperson ka ng Malacanang, hindi ka spokesperson ng sarili mo. Hindi ka nagsasalita para sa sarili mo. Nagsasalita ka for and in behalf of Malacanang, for and in behalf of the President. Tandaan mo yan, Day. Kasi nagmumukha kang tanga, para nagmumukhang tanga ang Presidente, ganyan ba sumagot ang Pangulo? Dapat mag-sorry siya doon sa mga voucher. Dapat mag-sorry siya doon sa... Sana nanahimik ka na lang. Nagmukha ka lang ulol. Sayang ang tanga.